Hello world! It's me Doji. Welcome back to my YouTube channel. At ngayon guys, video ito, pag-aaralan natin kung papaano yung for loop using C++. Alamin natin na merong iba't ibang klase ng loops guys. Okay? May for loop, while loop, and may do while. Focus muna tayo ngayon guys sa for loop. Ano ba yung for loop? So wala nang keme-keme guys, simulan na natin. Ano ba yung for loop? Okay. So guys, isa sa kaibahan ng for loop sa ibang mga loops guys is kapag ka for loop yung ginagamit mo, binibigyan mo siya ng eksaktong bilang kung ilang beses mo siya gustong mag-loop. So, alam nyo naman yung loop, di ba? Umuulit-ulit. So, kumbaga, determined kung ilang beses mo siyang gustong umulit. Yung while loop kasi, guys, at saka yung do while, undetermined sila, okay? Hindi ka, guys, sa for loop na definite siya. Ikaw yung magde-decide kung ilang beses mo siya gustong mag-loop. So, ngayon, na naintindihan nyo na kung ano yung for loop, guys, himay-himayin na natin. So, gamit tayo ng compiler. Ang gagamitin ko ngayon is online compiler, yung online GDB. Type na natin, guys, yung ating mga code at syempre, gamit natin C++. So, hashtag include na naman tayo dito. Anong i-include natin guys? Yung ating IOStream na library. Kasi gagamit tayo ng input and output, okay? Tapos maglagay na rin tayo ng using namespace std. So napaliwanag ko na yan. Bakit kailangan natin yan? Pasimplehin yung code natin. Kasi pag hindi tayo nag-mention yan, gagamit tayo ng mga prefixes, okay? After that, declare na natin yung integer main, yung ating main function. Dito natin ilalagay yung ating mga code sa loob nitong ating curly braces. And then, lagay na tayo sa dulo ng return 0, okay? Para ready na. So, ano ba yung return 0? So, napaliwanag ko na rin yan dati, guys. Madaling sabi, kumbaga, ang code natin magra-run from 1 hanggang sa pababa. Pag nakarating ka dito, ibig sabihin, walang error yung code mo, successful. Pero pag may error ka dito in between, hindi ka makakarating sa return 0, meron kang problema, okay? So, ngayon, eto na, punta na tayo sa ating for loop. So, paano ba mag-code, guys, ng for loop? Lagay muna tayo dito ng slash, ayan. So, ito is magsisilbing comment. Hindi to kasama sa code, guys, ha? Comments lang to. Kumbaga, ito yung magiging notes natin. So, kasi papaliwanag ko muna sa inyo yung concept. So, unang-unang kailangan nating i-declare kapag gagamit tayo ng for loop, guys, is syempre yung word na for. Pag sinabi nating for, guys, ibig sabihin, alam na agad ni compiler na, uy, magpo-for loop to kasi na-mention niya yung for. After that, maglalagay tayo ng parenthesis. Dito sa loob ng parenthesis, guys, merong tatlong mangyayari. Yung unang-unang mangyayari, guys, is yung tinatawag natin na initialization. Semicolon. So, ano yung initialization? Tingnan nyo. Lagyan natin ng katumbas dito sa baba para maliwanag. Bumaba tayo. Yan. So, ano yung initialization, guys? So, kaya nga siya initialization, guys, kasi siya yung una natin gagawin, di ba? So, maraming pwedeng maging kahulugan niya, initialization. So, ano yung una natin gagawin, guys? Syempre, ang unang-una natin ginagawa kapag meron tayong ginagawang code, di ba? Dinideclare natin yung ating variable. Dahil magde-declare tayo ng variable, syempre, magde-declare din tayo ng value. At sa hindi ko masabing dahilan, ang madalas na ginagamit na pangalan ng variable ng mga programmer, guys, pagka-loop is yung letter I. So, lagay natin dito, I. So, isa sa mga nakita kong sagot dyan, guys, ito kasi yung commonly used, okay? Widely used siya. So, sabihin na lang natin yung pangalan ng variable natin is I. Siyempre, dahil variable yan, meron yang value. So, yung value niyan, guys, kung saan mo gusto magsimula yung loop mo, okay? So, sabihin natin, para mas madali, gusto ko yung value niya is 1. Tanggalin natin yung space para medyo malinaw-linaw. Layo ng space, ayan. Siyempre, may variable tayo, tapos meron siyang value na 1. Eh, dahil variable yan, meron yang data type, okay? Ano yung data type niyan? Ang value is 1, so ang data type is integer, okay? So, eto, guys, ito yung unang part ng ating parenthesis, yung initialization, kung saan declare tayo ng variable at ng value. So, ito, nakita ninyo, ang ating variable is I, kanyang value is 1, kasi dyan ko gusto magsimula sa 1 para mas makita natin na malinaw. And syempre, dahil variable yan, meron siyang data type. After nating ilagay yung ating initialization, which is nagde-declare tayo ng variable and value, ang ikalawa, guys, is yung tinatawag natin na condition. So, itong condition, na pag-aralan na natin to dati, guys. So, ano yung dalawang probability na makukuha natin kapag meron tayong condition, kung naaalala ninyo? True or false, okay? So, kapag ka may condition, dalawa yung pwede mangyari. True or false. Siya yung magsasabi kung ano yung sitwasyon, no? True or false ba yan. So, maglalagay ako dito ng code, pero mamaya ako napapaliwanag. Basta tandaan ninyo na itong part na to is condition at ang makukuha nating nasagot sa kanya is true or false lang, okay? So, ang ilalagay ko dito is yung ating variable is less than or equal, sabihin natin 5 lang, okay? 5 yung ilalagay yung value. Sobrang OA nung 10. So, tandaan ninyo, guys, ha? And then, ito yung ating magsisilbing condition. So, end of the statement tayo. Semicolon.
semicolon. Dito na ngayon tayo sa ating third part. Okay, so semicolon na rin natin to. Kumbaga para lang makita ninyo yung kanyang katumbas. Ito na ngayon yung ikatlong part, guys. Ito na yung huling part ng ating parenthesis. Dahil nag-initialize na tayo, guys. Nag-declare na tayo ng ating variable and value. And then, meron na rin tayong condition. So, anong sunod na gagawin natin? Syempre, dahil meron na tayong initialize na value, then nakita na rin natin yung condition. Ang next natin gagawin is i-update na natin yung ating value. Kaya ang tawag dito sa ikatlo, guys, is update. Okay? Yung ibang nagtuturo, ang nilalagay nila dito is increment. Yung iba naman decrement. That is very specific already, guys. So, anong ibig ko sabihin specific? Kasi, guys, yung update, kumbaga parang it's a general term. Pero pag sinabi kong increment, ibig sabihin pataas na yung update natin. So, gusto natin na yung update natin is progressive. Pag sinabi naman natin decrement, specific na. Gusto natin yung update is pababa. Pero, since wala pa naman akong instructions na sinasabi, guys, so ang tawag natin dito generally is update. Okay? Pagka increment, very specific na yon. Pataas yung gusto niyang update. Okay, guys? So, paano ba kinocode yan? So, ganito yan, guys. Kapag ang update na gusto mo is increment, pataas, ang ilalagay mo is yung variable, tapos plus, plus. Okay? Kasi pataas nga, di ba? Increment. So, plus, plus. Ibig sabihin niya, automatic mag-a-add ka ng one value. So, pag decrement naman, minus, minus. Syempre, pababa naman yan, di ba? Minus, minus na. So, basically, guys, ito yung tatlong part nung parenthesis natin. So, una, de-declare natin yung for, tapos may parenthesis tayo. Unang part natin, initialize. Declare mo yung variable at saka yung value. Sama mo na yung data type, integer. Tapos, condition. Ano yung gusto mong condition? So, mamaya papaliwanag ko yan. Okay? Pagkatapos ng condition, nandiyan na yung value natin. May value na, may condition na tayo. Anong last natin gagawin? Siyempre, update na. Update na natin siya, which is ito yun, guys. Kung pataas, plus, plus. Kung pababa, minus, minus. So, ngayon, subukan na natin siya sa code, guys. Papaano ba yan? Ganito. So, gawa tayo ng loop kung saan magbibilang siya 5 beses siyang uulit, 1 to 5. So, saan tayo magsisimula, guys? Again, magsisimula tayo sa for. Tapos, lagay tayo ng parenthesis. Pero, gusto ko muna maglagay konting description lang. Maglalagay lang ako ng character out dito, guys. Or sabihin natin yung ating print. Magdi-display lang ako ng konti dito. Sabihin natin, for loop from 1 to 5. Okay, para lang meron tayong konting description kung ano yung ginagawa natin dito. End of the statement. Okay, so balik na tayo ngayon dun sa ating for loop na code. Okay, so una, dineclare ko yung for. Tapos mag-initialize ako ngayon ng variable and value. So integer, tapos yung variable natin, ang pangalan is I. Gusto ko magsisimula siya sa 1 kasi ang target ko is gagawa tayo ng loop na 1 to 5 na bilang. Okay, and then end of the statement. Kasi doon na tayo sa susunod na expression. So, gagawa naman ngayon tayo ng condition. So, papaliwanag ko na, guys. So, una natin gagawin, i-declare natin yung ating variable. Okay? Tapos natin i-declare yung variable, maglalagay tayo ng less than or equal to 5. Bakit 5? Kasi, guys, di ba ang bilang na gagawin ko is 1 to 5. So, dito sa part na to, guys, dito ko ilalagay sa condition kung ilang beses ko siyang gustong umulit or mag-loop. So, kaya ako sinabing 5 kasi gusto ko 5 beses siyang mag-loop. Pero, there is a logic behind that. So, ganito yun, guys. Pag-aralan na natin, guys, and sinabi ko rin kanina na ang i-expect natin lagi sa condition, itong part na to is true or false. Okay? So, pagdating natin sa part na to, guys, kung papansin ninyo, I. Ano ba yung value nung I? Sa initialization natin, ang value niya is 1. So, kung babasahin natin yung condition, guys, 1 is less than or equal to 5. Less than ba si 1 sa 5? Dito pa lang, guys, true na agad tayo. Oo, less than. 1 lang yan eh. So, 1 is less than 5. Okay? True. So, anong ibig sabihin, guys? Kapag ang condition is true, every time na ang condition natin is true, maglulup tayo. Pero, bago tayo maglulup, guys, mag-update muna tayo. Semicolon. So, ano mangyari? Yung I natin is madadagdagan ng isa. Okay? Tapos, anong gagawin natin para makita natin na nadagdagan na siya ng isa? Siyempre, magpiprint tayo. Diba? Alangan naman pakiramdaman lang natin yan. So, maglalagay tayo ng curly braces. So, i-print natin or i-character out natin ang alin? Yung variable. Kasi nandun yung value. Yung value yung papansinin natin dyan, guys. Okay? So, less than ulit. End line. Yan. So, iikot na naman siya. Magluloop siya. Bakit siya nagloop? Kasi, guys, true yung ating condition. Tandaan niyo natitigil lang yung ating loop pagka nag-false na siya. So, balik na siya dito ulit. So, ang value niya na, dahil nadagdagan na siya ng isa, nag-update na, nag-increment na. So, yung I natin, integer I, hindi na 1. Ano na yung value niya? Nadagdagan na ng isa eh. Edit
2 na yun, 2 na, diba? 2. So, balik ngayon tayo sa condition. Is 2 less than 5? Less than ba si 2? Syempre, oo. Hindi na natin kailangan problemahin yung equal kasi dito pa lang sa less than, true na agad yung ating sagot. So, dahil true yan, maglo-loop na naman tayo. Pero bago tayo mag-loop, mag-update muna tayo. Mag-a-add ngayon tayo ng plus 1 na naman. Increment na naman tayo. So, magiging 3 na yung value niya. Pero, ipiprint muna natin siya. Once na ma-print natin siya, guys, balik na siya ngayon dito sa initialization. Okay, ilan na? Hindi na 2. 3 na. Bakit? Kasi nag-update na eh. So, pag initialize natin, yung value ni I is magiging 3. 3 na siya. So, punta ngayon tayo sa condition. Is 3 less than 5? True pa din. Okay, magpiprint tayo and then update. Pagkatapos nun, guys, balik tayo sa initialize. Magiging 4 na. Yung kasi mag-update tayo kasi true pa rin yung condition. So, mag-i-increment pa rin. Hanggat true, guys, ang condition, maglo-loop tayo. At yan yung dahilan kung bakit kaya nating kontrolin kung ilang beses natin gustong mag-loop si for loop. Okay? Kasi kaya nating i-define yung ating sa condition. Ngayon, sabihin na natin, guys, na nag-increment na nag-increment hanggang sa naging 5 na yung value ni variable I. Okay? So, pumunta ngayon tayo sa condition. Pagdating natin sa condition, edi 5 na yung I natin. So, ang tanong natin, si 5 ba ay less than? No. Hindi. Kasi equal sila. So, true. Magpiprint na naman siya, guys. So, magpiprint siya. Ano ipiprint niya? Yung value na 5. Pero, guys, pag loop niya, this time na 6 na yung value nito, guys. Sabihin natin, nag-print. Mag-i-increment na naman tayo. So, 6 na yung value. So, punta tayo agad sa condition. Yung 6 ba is less than? No. Equal ba naman siya sa 5? Hindi rin. So, totally false na siya. At dahil false na siya, guys, so doon na mag-i-stop yung code natin. Hindi na magpiprint yung number 6. Okay, guys? So, anong patunay natin? Susubukan natin i-run. Tignan natin. Oh, ayan, guys. Nakita niyo, run ko ulit. O, diba? Loop from 1 to 5. So, ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Okay? So, that's how it works. Medyo nakakalito siya, diba? Pero kung maiintindihan mo kung paano siya nagra-run, maintindihan mo, diba? Paano naman sabihin natin? Paano kung gusto ko reverse? Pabalik. The logic lang, guys. I-reverse mo yung code. So, sabihin natin, nagsimula tayo sa 1, magsisimula na tayo sa 5. Kung ang ginamit natin dito is less than, ang gagamitin natin is greater na. And then, kung 5 yung nasa condition natin, ilalagay na natin siya sa 1. Pagbabali-balik na rin niya lang, guys. Tapos, hindi na yan plus plus. Minus minus na. Okay? So, ano mangyayari niyan? Ang ating initial value, 5. Punta ngayon tayo sa condition. Is 5 greater than 1? Greater ba si 5 sa 1? Oo. True. Di loop. Ano mangyari? 5 minus. Yung update natin is decrement. Nakita niyo minus minus na. So, 5 minus 1 equals 4. Pero magpiprint muna yung 5 natin. So, pagdating natin sa loop, 4 na siya, guys. Okay, mag-i-initialize ulit. Yung value ng ating variable I is hindi na 5, 4 na. And then, talo na tayo sa condition. Yung 4 ba is greater than 1? True pa din. Sabi ko sa inyo, hanggat ang condition is true, yung loop ay iikot. The only time na titigil yung loop natin kapag false na yung condition. So, dahil true pa rin yan, mag-update ngayon tayo. Mababawasan na naman, 4 minus 1. Pero, ipiprint muna natin yung I. Mapiprint na yung 4. Pagbalik natin sa initialization, guys, ang magiging value na ni I is hindi na 4. 3 na. Kasi, nag-update na tayo, decrement, minus minus, pabawas. Yung 3 ba ay greater than 1? Ayan greater than 1. Is 3 greater than 1? True pa din. Okay, di-loop na naman tayo, update tayo. Mababawasan yan ng isa, magiging 2. Tapos, ipiprint muna natin. Okay, so mapiprint yung 3. Pagbalik natin sa initialization, 2 na yung ating value. Then, pagkapalit ng value, punta na naman sa condition. Yung 2 ba ay mas mataas kaysa kay 1? True pa din. Di mag-update na naman tayo, decrement, bawas na naman. Hanggang sa makarating tayo sa 0, which is false. So, mag-i-stop na tayo doon. Hindi na natin ipiprint o hindi niya na ipiprint yung 0, guys. Okay? Kasi pagdating niya sa 0, naka-encounter na siya ng false condition. Stop. So, that's basically how you use for loop, guys. So, next natin, pag-aaralan natin, guys, yung while loop. Okay? Gusto ko pag-aaralan muna natin yung while loop bago tayo mag-do while. So, again, guys, ang tagal ko rin hindi nakapag-vlog kasi ang daming ginagawa. But hopefully, makapag-vlog ulit ako ngayon ng tuloy-tuloy. If you found this video helpful, please don't forget to subscribe. Thank you so much for watching and see you on my next vlog.